Yo, what's up? Magandang umaga at magandang umaga sa inyong lahat. Muli nagbabalik si Justin para sa Justin Does It Channel. So ngayon ay araw ng Biyernes, November 8, 2024. So ito rin ang araw kung saan ay huling araw natin na nakalagay sa ating visa. Kaya naman pupunta tayo sa immigration para sa update ng ating visa. Kung bibigyan ba ako ng 15 days o 20 days, malalaman natin mamaya. Update ko kayo pagdating sa immigration office. So ngayon, sasakay ako ng bus 33 para makarating doon sa Taipa Immigration Office. Bago tayo pupunta sa immigration, kailangan dala na natin ang ating passport, ang ating blue card at ang issued na visa ng immigration office. Alright? So tara, let's sundan nyo ang aking biyahe kung paano magproseso ng aking huling visa dito sa Macau. So pupunta tayo sa isang bus stop. Sasakay tayo ng bus number 23. Let's go! Ayun o, may kakilala tayo. So, wait natin ang bus number 33. So, kailangan kong mag-shift ng bus number 33 to bus number 21 para maaga tayo makarating doon sa immigration office. So medyo maraming tao, kaya naman dito na ako pipila. Rush hour pa ngayon, kaya may maraming tao. So magbabayad tayo sa pamamagitan ng bus card. So ngayon bababa muna tayo ng bus para lilipat tayo ng bus number 24 ang sasakyan natin papunta sa immigration. Kaya naman pinilit kong lumipat dahil magkaiba yung oras at saka yung station ng bus stop. Kaya naman mayroon tayong susundin na biyahe. So waitin tayo sa bus number 50. So let's go. Time check, it's now 10:20 in the morning.
Lahat halos na pasahero ay bumaba. Maliban na lang sa isang Pinoy. Ang tibay ng Pinoy. Tapos na kasi ang tapos na ang rush hour. Kaya naman kanina mas maraming bumaba doon sa mga malalaking hotel. So itong bus na to bibiyahe hanggang airport. So yung immigration office mauna munang madadaanan bago mag-airport. So update tayo mamaya ulit. So nakababa na ako ng bus. Binaba ako dito sa may airport. Wala na palang bus stop doon sa may immigration office banda. Kaya naman choice ko na maglakad papunta doon. So it's either kung maglalakad, kung hindi sure, maaaring magtanong. Kung hindi naman, pwedeng i-download ang app ng mga sasakyan para ikaw ay i-direct doon sa kanilang sa tamang bus stop. So dahil ako ay hindi ko dinownload ang kanilang bus application, kaya dito ako na ibaba. So anyway, malapit lang naman yan. Mga 15 minutes or 10 minutes lang na lakad. So exercise na rin. Anyway, ang aking meeting time is 11 o'clock. Kaya okay lang. So tuloy-tuloy lang tayo sa ating journey papuntang immigration office. Dito sa kabandang kanan ay ang opisina ng ferry. Sa ilalim nito ay ferry papuntang China or papuntang Hong Kong. So ang iba pumipili na sumakay sa eroplano. Dito naman may choices na mamili kung by bus or by ferry. Alright? So sa bandang unahan, yan, yan na yung building na makikita ninyo ang immigration office. So dito sa Macau, ang immigration office ay sila yung nagbibigay ng working permit sa lahat ng mga expats na gusto magtrabaho dito sa Macau. So kung kagaya ko nung una na bago ako nabigyan ng blue card o yung working visa, nagsubmit ako ng resume, ID, picture at whole body picture para i-submit dito sa agency, at ang agency ay sinamahan ako dito sa immigration office para i-process ang aking blue card. So ganyan ang proseso dito sa Macau. Pinagsama nila yung labor, POAA at ang immigration. So imbes na pupunta ka sa tatlong department, pinagsama na dito sa Macau sa immigration office. Kaya mas conveniente sa isang applicant at sa agency na mag-process ng mga dokumento dahil one-stop shop na ang pag-process ng visa. So konti na lang sa dulo nito. Sa dulo nito, yun yung office na yun. Ang temperatura ngayon ay nasa 24 degrees. So medyo mahangin.
habang ang bagyong Marcy ay papalapit dito sa Macau. Pero dadaan lang siya at ang alam ko Taiwan or Japan ang daan. So kung hindi man magbabago, hindi naman sentro at saka hindi maglandfall dito sa Macau. Alright. So kawawa ang Cagayan ngayon dahil Cagayan Valley dahil doon naglandfall ang bagyo. Sa immigration office, nandoon magkikita kami ng aking agent kung saan sa yung unang nag-process simula nung nandito ako nung 2017. So magkikita kami. Every year naman kami nagkikita dahil every year din ang renewal. So sa 7 years na yon, 7 years din kami nagkikita. So nandito na ako sa entrance ng immigration. So hindi daw pwedeng mag video kaya naman daan na lang natin. So tapos na tayo sa immigration office. Nakita na kami ng agent at dala ko na rin ang aking 22 days na extension ang pagstay dito sa Macau. So kailangan sa loob ng 25 days meron akong employee na makikita. So kung hindi, ang kasunod niyan ay maghahanap ako ng bansa na mapag-exitan. So ganyan naman ang ginagawa ng mga applicant dito kapag hindi ka, pag natapos na ang kontrata mo at di ka pa nakakita ng employer, so good luck. Kailangan mo umigsit ng Hong Kong, Taiwan, or any Asian countries basta mabigyan ka lang ng exit visa. So pagbalik mo dito sa Macau, kung gusto mo pang magtrabaho muli, bibigyan ka ng 30 days na pag-stay, 30 days visa na pag-stay dito sa Macau. So ganyan lang paulit-ulit hanggang sa makakita ka ng employer. So uwian na to. So ang next ko na pupuntahan ay ang subukan natin makapunta doon sa museum ng F1 racing. Dahil dito sa Macau sa ngayon ay magkakaroon na ng F1 racing next week. So abang-abang lang kung ano ang kasunod nating video. Alright? So pupunta na tayo sa bus stop ng MT4. So malamang pupunta ulit ako doon sa pinagsakayan ko sa airport. Alright, let's go, let's go. Yung mga bus na yan guys, ano yan, sa mga private hotel yan. Kagaya ng Sands, Venetian, Parisian, may sarili silang mga bus. At take note, libre yan kung ikaw ay sasakay. Kaya naman may terminal dito dahil ang likuran nito ay isang ferry terminal. So halos lahat ng mga passenger dito na sasakay at pupunta sa mga kanya-kanyang mga hotel. So kung ikaw naman ay palabas na ng Macau, dito rin ang sakayan papunta sa airport o kung saan man na ikaw ay malayang sumakay at malayang gumala dito sa Macau. So yan yung konting istorya dito sa mga bus terminal na to. Yan ay libre. Libre. Dahil mayayaman ang mga hotel na yan. Kaya libre ulit. Guys, update tayo. Wala na yung last bus terminal na ito sa may Maritmo, yung sa ferry terminal. So ang choice natin ngayon ay sumakay ng LRT. So papunta ako ng LRT. Doon tayo nang galing guys. So yan, yan. Yung may kulay dilaw. So nilakad ko yan papunta dyan, dyan, dyan hanggang dito.
dyan. So sasakay tayo ng LRT. Teka lang, merong MT4 pero last terminal na ito hanggang sa airport. Sige, try na lang natin ang LRT nang masubukan natin sumakay ng LRT dito sa Macau. Alright, so andun lang yung airport, malapit lang, isang station lang. So nandito tayo sa Taipa Ferry Terminal. So update tayo guys, nandito na tayo sa LRT. Ang linis ng kanilang LRT. So doon tayo lang galing. Yan, sa likuran ko ay ang machine kung saan tayo nagmula. So ito na yung entrance ng kanilang LRT. So ang ganda guys, oh. Ito yung platform pero meron pang gate na safety nila. Kung darating na yung train, saka pa lang magbubukas. So ayan yung platform, meron pa isang gate, kaya napaka-safety yung kanilang LRT station kasi hindi siya magbubukas kung wala yung train. So ang linis. Di ko lang matandaan kung kailan ito nag-umpisa, pero bago mag-pandemic nag-start na itong bumiyahe pero di masyadong puno or ginagamit ng tao kasi malayo ito sa sentro ng Macau. Itong train na to nasa Taipa pa lang, so yung bridge na mula Taipa hanggang Macau mismo wala pang train na ginagawa papunta ron. So ang sabi nila by 2028 o 2030 magkakaroon na ng diretsohang train na bibiyahe mula Macau, Taipa hanggang airport. So yan, base lang yan sa kwartya na nakausap ko dun sa baba kanina. Kaya nakipagmarites muna ako. Siyempre para updated tayo sa ating biyahe dito sa Macau. Alright? So maghihintay tayo ng train na parating. So yan yung pinaka dulo. Kaya hintay-hintay lang tayo konti. So parating na ang train. So titignan natin kung anong mangyayari. Alright. So doon tayo banda. So yun, sabay na bumukas yung pintuan ng train kasabay ng pagbukas ng safety gate ng train. So ang ganda ng train nila, napakamalinis at malamig ang kanilang train. So komportable naman ang kanilang upuan. At metal siya, hindi siya leather-like or kung ano mang malambot na upuan. Right, tayo ay aalis na, sasarado na ang gate. Yun no, ang galing. So tayo ay bibiyahe na hanggang airport. Right. 我们是公文8我们车终点站拉格 This train's destination is Bottom.
We are arriving at airport. 小兵，天永客户达开。Express Gardens Dual Station. 左边车门将会打开。Doors open on the left. So, nandito na tayo sa airport station. Kung saan doon tayo sasakay ng bus. So, dito tinuturo yung exit papuntang airport. So, ayon naman din sa direksyon papunta tayo doon. Alright? So, tuloy-tuloy ang ating biyahe. Biyahe talaga. Ganda lang ng experience na to dahil ngayon lang talaga nangyari ito na sumakay ako ng train mula doon sa kabilang station hanggang dito sa airport station. So, ang ganda ng kanilang terminal. Makulay at elegante. So, sasakay tayo ng elevator or dito na lang lalabas tayo. So, itatap natin uli ang ating card. Alright, nagbukas na. So, tayo ay tutuloy papuntang airport. So, meron naman tinuturo dito na direction kung saan sa pupunta. Alright. So, doon tayo nanggaling. So, mag-elevator tayo. Ay, baliktad. Dito tayo sa kabila. So, try natin. Ayan, pababa. So, ayan. Napakaganda. Ayan na yung mga eroplano. Ang ganda ng kanilang LRT, Light Rail Transit ng Macau, connected hanggang airport. So, guys, like and subscribe to my channel at Justin Just Eat channel. Para sa mga karagdagang update, click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga next na video ko dito sa aking channel. Woo! So, ayan na tayo. Ang labas nito, ang sabi ng guard ay departure area ng airport. So, papasok tayo sa airport. Ayan. Bumukas na rin yung pintuan. At dito naman ang unloading ng departure area ng mga taxi. Doon naman sa kabila ay ang unloading ng mga bus. So, papasok na tayo. Nasa airport na tayo. So, tayo ay nakisali lang dito sa airport kaya bababa na tayo sa arrival. So, update tayo guys. Palabas na tayo ng airport terminal. Ay, mali. Kailangan ko palang bumaba gamit ang nasa departure pa pala ako. So, kailangan kong bumaba sa arrival. Nawala tuloy sa isip ko. So, ito yung elevator pababa. So, sa likuran ko ay 7-Eleven. Nagtanong ako dyan kanina kung pwede ako mag-load ng InPay or bus card. Pero 100 ang pinakamababa. So, hindi kaya. Gusto ko lang mag-load ng InPay or
50 MOP. So, bubaba tayo. So, ako ulit mag-isa dito sa elevator. Bababa tayo ng arrival. So, nandito na tayo. Uy! Yun ha. So, doon tayo sasakay na bus stop. So, sasakay tayo ulit ng bus MT4 para sa ating pauwi ng bahay. So, waiting tayo ng bus 24 MT4. Ayun, may parating na guys. So, ibabayad ko ang MT4 or MT Pass. So, update. Nandito na ako sa bus. Sa Transmart na bus. So, ang susunod kong gagawin ngayon ay maghanap ng employer para magtuloy-tuloy ang aking stay dito sa Macau. Alright? Help me God. Help me Lord. Dahil kung meron kang pananalig sa sarili mo at sa Diyos, siya ibibigay yan sa iyo. 100% yan. Pero kung hindi, huwag na natin ipilit kasi kung hindi ukol ay hindi yan bubukol. Kaya naman, support lang sa ating channel. Kung tayo magkikita muli sa ating channel, maraming salamat sa iyo suporta. Alright guys, bilang update sa ating biyahe mula immigration, nandito na tayo sa San Malo kung saan ang sentro ng ating turismo dito sa Macau. So, iikot ko kayo dito sa San Malo kung anong meron at yun na rin ang hudyat ng ating pag-hiwa-hiwalay muna saglit dahil meron pa tayong kasunod na video na inyong kaaabangan. So, narito ang kabuuan ng San Malo sa ngayon. So, yan ang sentro ng San Malo, ang fountain. Napaligiran niya mga bulaklak ngayon. So, sa susunod na mga araw, magiging busy ito dahil mag-start na ang F1 racing. So mag-start na ang F1 racing. So mayroong itatayo dito na malalaking monitor, TV monitor para sa update